Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 18, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines. Presyo ng kada litro ng diesel at gasolina tataas ngayong linggo. Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na ibasura ang mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. DOJ may mga lead na umano sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Senado tumanggi umanong tanggapin ang sabina ng Ombudsman para sa kopya ng CCTV footage kaugnay ng nangyaring putukan sa gusali noong May 30. 69 na Chinese national at isang Pinoy arestado makaraang madiskubreng illegal na nagtatrabaho sa isang steel plant sa Misamis Oriental. Bagong talagang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling sa ICC na magsagawa ng panibagong fitness review sa dating Pangulo. Metro News Iranian national arestado dahil sa umano'y pagbibenta ng peking ginto sa Makati City. Science and Technology News, AI tool na kayang tulungan labanan ng antimicrobial resistance na develop ng mga scientists mula sa UP. Lifestyle News sa plaster wall mula sa libingan ni King Tutankhamun, tampok sa Luxor Museum sa Egypt. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American singer and entertainer na nagpasikat ng mga awiting For the Good Times at It's Impossible. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, paggamit ng V-sign o peace sign kapag nagpapapicture, maaaring magamit sa fingerprint theft ayon sa ilang eksperto. Oras po natin, 6:48 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inaasahang muli na namang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng tumaas ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 10 centavos. Ang presyo ng kada litro ng diesel habang piso hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang inaasahang aumento sa kada litro ng gasolina. Inaasahan namang magkakaroon ng 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos na rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa taga-industriya ng langis, nakaapekto sa panibagong price adjustment ang mataas na crude oil prices kasunod ng muling pagtindi ng geopolitical risk sa Middle East. Samantala, Pilipinas nangunguna sa Asya sa pagtugon sa epekto ng Middle East conflict ayon sa Asian Development Bank. Chanel Salazar sa detalye. Kinilala ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa may pinakamalawak na hakbang sa Asya laban sa epekto ng gulo sa Middle East sa presyo ng langis. Batay sa ulat ng ADB, 7 sa 8 pangunahing economic response measures ang pinatupad ng bansa. Kabilang dito ang fuel subsidies para sa halos 1 milyong PUV drivers, magsasaka at mangingisda at ayuda para sa mahigit 4 na milyong pamilya. Bukod sa India, Pilipinas lang din ang kinilala sa pagsusulong ng alternative energy at renewable energy projects para mabawasan ang pagdepende sa imported na langis. Ayon sa ADB, nagsilbing panangga ng ekonomiya ang mabilis at malawak na tugon ng Pilipinas laban sa oil shock at inflation. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon.
Hiniling ng Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema na ibasura ang dalawang mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naglalayong harangin ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Sa isinumiting komento ng OSG sa Korte Suprema, nakasaad na dapat tanggihan ang urgent manifestation with ombudsman motion at ang extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ng senador dahil sa kawalan ng merito. Iginiit ng OSG na kumakatawan sa mga opisyal ng gobyerno na pinahihintulutan ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ang pamahalaan na ipatupad ang arrest warrant ng ICC kahit hindi na ito dumaan sa verifikasyon o pagpapatibay ng korte sa Pilipinas. Binigyan diin ng OSG ang nakasaad sa batas na may dalawang opsyon ng gobyerno kung isusuko o i-extradite ang isang akusado sa ICC kung saan may kaso ito. Iginiit din ng OSG na ang parliamentary immunity na sinasabi nagbibigay proteksyon kay De La Rosa laban sa pag-aresto ay naaangkop lamang sa mga kasong may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Ayon sa OSG, ang crimes against humanity sa ilalim ng Article 7 ng Rome Statute ay may kaparusahang habang buhay na pagkabilanggo, habang ang Republic Act 9851 naman ay nagpapataw ng parusang mula reclusion temporal hanggang reclusion perpetua. Pinanindigan din ng OSG na inilagay umano ni De La Rosa ang kanyang sarili sa lugar kung saan hindi siya maaabot ng tagapagpatupad ng batas kaya maituturing na siyang pugante. 774 Balita Ngayon. May hawak ng mga lead ang Department of Justice ukol sa kinaroroonan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mabatid na umalis ng Senado sa de la Rosa madaling araw ng Huwebes, May 14, matapos ang naganap na putukan sa gusali ng Senado gabi ng May 13. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, wala pang utos para magsagawa ng manhunt sa ngayon pero nanindigan siyang valid ang warrant of arrest laban kay De La Rosa na inilabas ng International Criminal Court o ICC at naabisuhan na ang Philippine Center on Transnational Crime upang isilbi ito. Sa pamamagitan naman ng Immigration Lookout Bulletin Order, inatasan ng DOJ ang mga law enforcer na paigtingin ng pagbabantay sa mga border control upang mapigilan si De La Rosa sa paglabas sa bansa at gawing katatawanan ang justice system ng Pilipinas. Samantala, Senador Kiko Pangilinan walang interes na maupo bilang Senate President. Conde Batak sa report. Nilinaw ni Senator Kiko Pangilinan na hindi niya gustong maupo bilang Senate President. Nauna nang inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga pagkilos para siya ay ikudeta o palitan sa pwesto matapos ang nangyaring barila noong Miyerkules sa loob ng gusali ng Senado at ang pagpigil na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Sa post ni Pangilinan sa kanyang Facebook account, iginit ng senador na hindi siya interesado sa pagiging Senate President. Sa halip ay tutulong lamang ang magiging papel niya sa Senado. Binigyang diin pa ni Pangilinan na mas importante sa kanya ang mga advokasya sa agrikultura lalo na sa food security kumpara sa posisyon ng Senate Presidency. Si SP Cayetano ay kaupo lamang sa pwesto noong Lunes matapos na makuha ang 13 boto ng mga senador. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, tumanggi umano ang Senado na tanggapin ng sabpi ng inilabas ng Office of the Ombudsman para sa CCTV footage kaugnay na nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado noong May 13. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ayaw tanggapin ng Senado ang kanilang process server. Gayunman, sinabi ni Remulla na bagaman ayaw tanggapin ng Senado ang sabpina, itinuturing pa rin itong naisilbi na. Inihayag pa ni Remulla na ang pahayag ni Senate President Alan Cayetano na dapat suspindihin din si NBI Director Melvin Matibag dahil sa pagkakasangkot na matauhan nito sa putukan sa Senado ay nagpapahiwatig na tanggap na nito ang suspension kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska at ang inilabas nilang sabpina. Sa panig naman ng Office of the Senate Sergeant at Arms, sinabi nitong na-turn over na nila sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng PNP ang mga kopya ng CCTV kaugnay ng insidente sa Senado noong May 13. Sa kaugnay na balita, PNP nangakong isa sa publiko ang resulta ng investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Senado. Angel Garcia sa impormasyon. Nananawagan ang Philippine National Police sa publiko na manatiling kalmado
at huwag magpakalat ng espekulasyon kaugnay ng naganap na insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kasalukuyan ang nagsasagawa ng masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pangyayari sa insidente. Sinabi pa ni Nartates sa sinusuri na ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso batay sa mga nakalap na ebidensya at testimonya, kabilang ng mga CCTV footage sa loob ng Senado at ang investigasyon sa naarestong suspect. Dagdag pa ni Nartates, nakikipag-ugnayan na rin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang investigasyon at agad na mabigyan linaw ang kaso. Aniya, karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Kaya't kanyang tiniyak na agad ilalabas ng pulisya ang resulta ng investigasyon sa oras na ito ay makumpleto. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Arestado ang 69 na Chinese at isang Pinoy matapos madiskubring iligal na nagtatrabaho sa isang steel manufacturing plant sa Tagoloan, Misamis Oriental. Agad namang isinalang sa inquest proceeding sa mga naarestong manggagawa, habang 5 incorporators na may kaugnayan sa kumpanyang Philippine Sanjia Steel Corporation ay patuloy pa ring tinutugis ng mga otoridad. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, ang planta ay pagmamayari ng Chinese businessman na si Tony Yang, nakilala rin bilang Yang Jianxin. Nauna nang umamin sa Senado na hindi siya tunay na Filipino citizen. Inihayag pa ni Chodoro na humiling ng assistance sa DND, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, matapos makatanggap ng reports na nagpapatuloy ang operasyon sa pasilidad sa kabila ng mga nakalipas na kontrobersya kay Yang. Naobserbahan din ng mga otoridad sa ikinasang operasyon na ang mga Chinese worker ay nakasuot ng Personal Protective Equipment o PPE, habang ang mga Filipino workers ay walang suot na PPE. Muso dito ay pinag-utos rin ni Chodoro ang pagsasagawa ng medical na pagsusuri sa lahat ng mga tauhan na sangkot sa operasyon na nalantad sa mga potensyal na nakalalason o nakapipinsalang materyales. Samantala, mahigit 7,000 PDL aalisin niya sa New Bilibid Prison ngayong 2026. Narito po ang report ni Gina Mape. Target ng Bureau of Corrections na mailipat sa iba't ibang operating prisons at penal farms ng kawanihan sa buong Pilipinas ang tinatayang 7,500 persons deprived of liberty o PDL. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., layon nito na mapaluwag ang nagsisiksikang PDL sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sabi ni Katapang, ang decongestion drive ay bahagi ng pinalawak na reforma sa criminal justice ng pamahalaan upang mapabuti ang pampublikong kaligtasan at karapatang pantao. Nitong weekend, 500 persons deprived of liberty ang inilipat sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa Bucor Chief, ang hakbang na ito ay hindi pansamantalang lunas kundi bahagi ng paghahanda para sa planong tuluyang pagsasara ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Anya, layon ng kawanihan ang isang correctional system kung saan ang mga PDL ay makapagsisilbi ng kanilang hatol sa isang makataong kapaligiran na nagtataguyod ng rehabilitasyon at tamang pagbabalik sa lipunan. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Humiling ang bagong talagang council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na magsagawa ng panibagong fitness review para sa dating Pangulo. Ayon kay British lawyer Peter Haines, humiling sila sa ICC upang masuring muli ang kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa trial sa gitna ng patuloy umanong pagbagsak ng kalusugan ng dating Pangulo. Sakali mang mapatunayang may kakayahan si Duterte na humarap sa paglilitis, inihayag din ni Haines na mangangailangan din ng defense team ng sapat na panahon upang makapaghanda sa kaso. Samantala, sa panig naman ng prosecution, hiniling nito na masimula na ang trial laban kay Duterte sa November 30, 2026. Inihayag ng prosecution na inaasahang matatapos na nila sa September 30 ang lahat ng kinakailangang hakbang sa ilalim ng pre-trial, kaya maaari nang masimula ng trial sa November 30 o matapos ang 2 buwan. Sa iba pang balita, paglilitis kay Vice President Sara Duterte, mas dapat ipursige upang makabawi ang nakadapang reputasyon ng Senado. Grace Mariano sa balita.
Representative Percy Sandanya na mas lalong dapat gawin ng Senado ang konstitusyonal nitong mandato na litisin si Vice President Sara Duterte. Diin ni Sandanya dapat itong gawin ng Senado upang makabawi sa taong bayan ngayong nakadapa ang reputasyon nito. Ayon kay Sandanya, dapat sumikat ang araw ng pananagutan laban sa 1 linggong pang-aabuso at kaguluhan sa Senado. Para kay Sandanya, ang kaguluhan nitong linggo ay hindi lamang tungkol kay Senator Bato de la Rosa dahil ito ay tiyak na may kaugnayan rin sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya apela ni Sandanya sa mamamayan, kung nakatakas si Senator Bato gamit ang kaguluhan ay huwag nating hayaang makatakas si VP Sara sa proseso ng pananagutan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:02 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Arestado ang isang Iranian national sa Makati City dahil sa umano'y bentahan ng Peking ginto na nagkakahalaga ng 18.66 million pesos. Ayon sa Philippine National Police o PNP, nangyari ang insidente sa loob ng isang hotel sa Makati kung saan nakipagtransaksyon ng suspect sa ilang individual para sa bentahan ng 60 piraso ng umano'y gold bars. Gayunman, lumabas sa verifikasyon ng mga buyer na peke ang mga gold bar at ang certificate of authenticity ng mga ito, kaya agad silang humingi ng tulong sa pulisya. Nagkaroon naman ng tensyon sa lugar nang kumprontahin ang suspect na agad na nagresulta sa pagresponde ng mga otoridad at pag-aresto sa kanya. Narecover sa operasyon ang mga hinihinalang peking gold bar, falsified certificates, isang 9mm na baril na may magazine at bala at isang cellphone. Isa pang Metro News, bagong renovated na City Library ng Pasig bukas na simula ngayong araw. Detalye po yung hatid ni John Nabakiran. Simula ngayong araw, May 18, bukas na ang bagong renovated na City Library ng Pasig. Ayon kay Mayor Vico Soto, bukas ang library mula Lunes hanggang Sabado. Ang nasabi ring proyekto ay nagkakahalaga ng 87 million pesos para sa major renovation, basic fit-out ng 5 floors at extension. Bukod pa dito, mayroon din anyang bagong IT system ang library. Matatandaan noong May 14 nagkaroon ng soft opening ang nasabing City Library. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Nabakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ng update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 49 centavos. Nasa 71 pesos and 77 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 44 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 39 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 17, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 39, 37, 35, 45, 16, at 52. Muli ang winning number combinations ay 39, 37, 35, 45, 16, at 52 na may jackpot prize na 75 billion pesos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 27, 14, 46, 18, 11, at 17. Muli ang winning number combinations ay 27, 14, 46, 18, 11, at 17 na may jackpot prize na 25 million pesos.
Yan ang recap ng resulta ng May 17, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw, 15,500,000 pesos sa Mega Lotto 645 at 111 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, nakabuo ang mga chemist mula sa University of the Philippines Diliman, College of Science, UPDCS, ng isang Artificial Intelligence o AI tool na idinisenyo para pabilisin ang pagtuklas ng mga bagong antibacterial peptide na maaari makatulong sa paglaban ng lumalalang banta ng antimicrobial resistance. Ayon sa mga mananaliksik, ang antimicrobial resistance ay patuloy na pinapahina ang bisa ng mga traditional antibiotics sa buong mundo na nagtutulak sa agarang paghahanap ng mga bagong gamot laban sa bakterya. Ang antimicrobial resistance ay isang kondisyon kung saan nagiging immune o nagagawang labanan ng mga mikrobyo tulad ng bakterya ang mga gamot na nagdudulot ng pahirapang paggamot sa mga impeksyon na nagiging sanhi ng mas malubhang karamdaman, mabilis na pagkalat ng sakit at pagkamatay. Kaya naman nilikha ni Remer Salas, Dr. Portia Mahal Sabido at Dr. Ricky Nelias ng UPDCS Institute of Chemistry ang AI tool na tinatawag na iEscape o Interpretable Support Vector Classifier of Antibacterial Activity of Peptides against E. coli na layong tulungan ang mga experimentalist na hulaan kung may kakayahan ng isang peptide na patayin o pigilan ang paglaki ng E. coli. Hindi tulad ng ibang traditional na AI tool, ang iEscape ay kaya rin magpakita kung aling molecular features ang kayang gawing epektibo ang peptide na pinaniniwala ang makakatulong sa mga researcher na makatipid ng oras at pondo dahil alam na nila kung aling bahagi ng molecule ang dapat nilang tutukan. Bagamat nakatutok ito ngayon sa E. coli, binigyan din ng mga UP chemists na maaaring gamitin ang iEscape para hulaan ang aktibidad laban sa iba pang bakterya, ngunit kakailanganin muna itong isailalim sa retraining gamit ang mga dekalidad na datasets na partikular sa target na strain na bakterya. Umaasa naman ang grupo ni Salas na magsisilbing gabay ang iEscape sa mga siyentipiko para makapagdisenyo ng mas mabisang antibacterial peptides at maging malaking ambag ng Pilipinas sa pandaigdigan laban kontra antimicrobial resistance. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa plaster wall mula sa libingan ni King Tutankhamun, tampok sa Luxor Museum sa Egypt. Detalye po ay atin ni Mika Fajardo. Ipinasilip sa publiko ng Luxor Museum sa Egypt ang isang plaster wall na bahagi ng libingan ni King Tutankhamun, maging ang dalawang bagong restored na libingan na tinatayang nagmula pa sa New Kingdom. Ayon kay Luxor Museum Director General Abdel Ghaffar Wagdi, ang plaster wall ay isang matatanging artifact na hindi pa nare-replicate sa Egypt o saan man sa mundo dahil halos lahat ng libingan ng mga paraon ay ninanakawan. Ang orihinal na padera nakaharang sa plaster ng libingan ni King Tutankhamun ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang elemento na nauugnay sa siling ng libingan na natuklasan noong 1922 ng British archaeologist na si Howard Carter. Ginamit ito upang protektahan ang mga pasukan ng burial chamber at may mga opisyal na seal na sumasalamin sa mga ritual ng libing at ang otoridad na nauugnay sa libing ng hari. Ayon pa kay Wagdi, ang pader ay may mga selyo na pagmamayari ni Tutankhamun pati na rin ng mga gwardya ng necropolis na inatasang panatilihing ligtas sa mga libingan at protektahan ang mga ito mula sa pagnanakaw. Ang West Bank ng Nile River sa Luxor ay tahanan ng Valley of the Kings, kung saan ang mga paraon at maharlika ng New Kingdom ay nilibing sa mga libingang inukit sa bato, kabilang na ang kay Tutankhamun. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan ngayon ang American singer and entertainer na nagpasikat ng mga awiting For the Good Times at It's Impossible. Sino siya? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Costa. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Kaarawan ngayon ng American singer, actor, and TV personality na si Pierino Ronald Como, o mas kilala ng lahat bilang si Perry Como.
Ipinanganak si Como noong May 18, 1912 sa Pennsylvania, USA. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa musika, kung saan maaga siyang natutong tumugtog ng organ sa pamamagitan lamang ng pakikinig at kalaunan ay tumugtog na rin siya ng gitara at trombone sa mga kasalan upang makatulong sa kanyang pamilya at upang ipursu na rin ang kanyang passion sa musika. Sa kanyang tuluyang pagpasok sa music industry, nakabenta si Como sa kabuuan ng higit 100 million records worldwide. Tinawag din si Como na Mr. C at ang kanyang musika ay may inspirasyon ng easy listening genre ng multimedia star na si Bing Crosby. Umabot sa higit 50 taon ang karera ni Como sa industriya, na ang 44 na taon ay ginugol niya sa ilalim ng RCA Victor o mula 1943 hanggang 1987. Ilan sa mga kilalang awitin ni Perry Como ay ang For the Good Times, Papa Loves Mambo, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, And I Love You So at ang It's Impossible na inyo ring mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Para naman po sa ating balitang kakaiba, mahilig ba kayong mag-V-sign o mag-peace sign kapag nagpapa-picture? O yung ganyan mga kinyusik, oh. Diba yan tayo kapag nagpapa-picture talagang parang yan yung automatic na naka-peace sign agad tayo pag nagpapakuha po tayo ng litrato, no? Pero alam nyo ba mga kanyusik na maaari pala itong maging daan para makuha ang inyong fingerprint? Dahil po sa pag-usbong ng high-resolution cameras at AI-powered software, nagbabala ang mga security experts sa China hinggil sa posibilidad na makopya ang fingerprints ng isang tao mula sa malinaw na litrato at magamit ito upang malusutan ang biometric security systems. Ipinakita ng Chinese security expert na si Li Chang sa isang reality show kung gaano kalinaw na nakikita ang mga daliri sa isang selfie na naka-V-sign at kung paano ito maaaring maglantad ng sensitibong biometric information. Ayon kay Chang, mataas ang posibilidad na makuha ng buo ang fingerprint details ng isang tao kapag kuha ang larawan mula sa layong mas mababa sa 1.5 meters at direktang nakaharap sa kamera ang mga daliri. Dahil dito, mas delikado umano ang mga selfie. Ngunit kahit nasa hanggang 3 meters ang layo, posible pa ring makuha ang halos kalahati ng fingerprint details, lalo na sa tulong ng AI software. Kinumpirma rin ni Jing Zhu, isang cryptography professor sa Chinese Academy of Sciences, na dahil sa pagdami ng high-definition cameras, posible nang ma-reconstruct ang detalyadong impormasyon ng kamay, kabilang ang fingerprints gamit lamang ang simpleng B-pose. Payo naman ni Chang sa mga nais pa rin gumamit ng B-sign o P-sign sa kanilang mga selfies o picture taking, i-blur ang dulo ng mga daliri o i-edit ang fingerprints bago i-post ang mga larawan sa social media upang maprotektahan ang kanilang biometrics. So, grabe na talaga ang panahon ngayon mga kanyusik, no? Maganda na rin yung nag-iingat tayo, no? Dahil syempre mahirap naman yung magsisisi tayo bandang huli dahil yung teknolohiya nga ay talagang nag-i-improve at nagagamit din, kung nagagamit din sa kabutihan, may mga nananamantala din ano, sa improvement ng technology at ginagamit sa mga kalukuhan at pangluloko. So ingat-ingat tayo mga kanyusik sa lahat po ng ating mga ipinopost sa social media. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito na mga kanyusik, i-reveal ko na ano ba ang ating question of the day. At syempre, ihanda ang inyong mga opinyon at ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong manalo ng radyo at DWWW 774 Limited Merchandise. So ang ating pong katanungan, ano ang fearless forecast ninyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Uusad o uurong? Yan mga kanyusik, ano sa tingin ninyo? Uusad ba o uurong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? At naniniwala ba kayong may koneksyon ang kudita sa Senado sa impeachment po
ni Vice President Sara Duterte. So yan, mga kanyusik, ipadala na po ninyo ang inyong opinyon at sali na po kayo sa ating radio promo ngayong umaga na ito na sinabi niya yun. Ayan, kalaki po ng inyong mga opinyon. Ipadala din po ang inyong kompletong pangalan at tirahan sa ating pong text line. Ito na, ilista na ninyo mga kanyusik, 0929-321-8738. Ulitin ko po, 0929-321-8738. Huwag niyo po ipadala mga kanyusik yung inyo po mga personal na information sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Ano? Dito po tayo sa text line. Ano? Dahil pinoprotektahan din naman namin yung inyo po mga personal details. So doon po tayo, doon niyo po ipapadala ang inyong mga opinion at doon din kami pipili ng maswerteng mananalo sa ating pong radio promo ngayong umaga na ito. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, May 18, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon.